Maganda na po tayo, magandang umaga po. Maganda na po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. At i-check po natin yung mga phones natin, baka naka-volume. I-silent mode muna natin po. Para makapag-umpisa na po tayo sa ating worship service. Happy morning po sa lahat. Good morning and a blessed morning to everyone. The psalmist declares, "Praise our God, O peoples. Let the sound of his praises be heard." Psalm 66:8. From our heart, let's honor God with our highest praise. From our lips, let us glorify our God of mercy. Let us raise our hands in praise for our God of love. Let us reverently rejoice on the gift of God's presence with our joyful clap of praise. Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, we prepare our heart for worship. Let us think about our beautiful Savior, our Lord Jesus Christ, who is the manifestation of God's grace and the ultimate expression of the kingdom of God. Let us think about our Lord Jesus' sacrifice for all our sins, who brought us out from the pit of darkness and gifted us with his righteousness. Let our highest praises be on the one who allows us to confidently come into the presence of our Heavenly Father anytime. The writer of Hebrews says, "Let us draw near to God with sincere heart, with full assurance that faith brings. Let us come before him worthy of all his praises. He never leaves us. He never forsakes us. Worthy of all his praises, he embraces us, and he raises us up and gives us victory." This morning, may our hearts be filled with joy and gratefulness as we worship God in spirit and in truth. And may our praises and adoration be pleasing and acceptable, the kind he will accept. And let us all stand now as we sing the opening hymn, "Praise to the Lord God Almighty." Praise to the Lord Almighty, the head of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is our salvation. Hallelujah,
Let us all together read the call to worship taken from Psalm 33, 1 to 5, and 8 and 12. Sing joyfully to the Lord, ye righteous. It is fitting for the upright to praise him. Praise the Lord with the harp. Sing to him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of his unfailing love. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. Let's sing the song, response hymn. We praise thee. Let us all be seated, please, and join me as we pray. Let us pray. Father in heaven, we come before you this morning with full of praises and thanksgiving in our hearts, Lord, because of what you've done and doing in our lives, Panginoon. We lift up your holy name, Father, for you are worthy of our worship and adoration. Salamat po, Diyos. Lord Jesus, dahil minahal niyo po kami ng buong katapatan. You have loved us when we were yet sinners, and you died for us even when we are not worthy, that we may be made alive in Christ only by your grace, so that we may be transferred from darkness to light. Maraming salamat po, Panginoon. So Psalm 79, verse 9 says, help us, O God of our salvation, for the glory of your name, deliver us and atone for our sins, for your name's sake. Indeed, Lord, we humbly acknowledge our trespasses before you on whatever things we've said, whatever things we did, and whatever things we've thought of that were not pleasing unto you. Forgive us, Father. Please deal with us with your mercy, O God, for your name's sake, and cleanse us from all our unrighteousness. We thank you, O Holy Spirit, for convicting us of our shortcomings and comforting us even in times of our deepest griefs and sorrows, and change this into joy and peace. Naalaala rin po namin, Panginoon, ang Pilipinas. Sa oras na ito, nilalapit ko sa inyo, Panginoon. Today is the first day of the rally na gaganapin sa EDSA at sa Maynila, Panginoon. I pray, O God, that you please be ma-overcome yung gulo, Panginoon, ng inyong
spare niyo po yung mga kababayan namin sa anumang gulo, kung anumang mga sakunan na pwedeng mangyari, Panginoon. Panginoon, nawa ang iyong righteousness ang maghari sa bansang ito, Panginoon. Ang iyong pag-iibig, Panginoon. We pray, O God, sa oras na ito, manatili, Panginoon, ang iyong kapayapaan sa Pilipinas, sa aming bansa nito. Make us vessels of your love and compassion and your righteousness, O Lord. Help us to be what you want us to be your Son Jesus. Be like your Son Jesus. We give you glory, Father God. And in the name of Jesus, your beloved Son. Amen. Amen. For our hymn of response, let us sing the song, the hymn, Have Thine Own Way, Lord. Mula sa Katesismong Heidelberg, sariwain natin sa ating diwa ang mga katuruan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Pagbasa sa Katesismong Heidelberg, Araw ng Panginoon, 20. Tanong, ano ang sinasampalatayanan mo ukol sa banal na Espiritu? Sa lahat. Ayun. Anak, kasimula. Let us all stand and let's continue worshiping God through songs of praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, let us exalt Jesus, who is the first and the last. Siya ang ating katagumpayan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, even as we strive in the work of harvesting. Let us exalt Him this morning. Samahan nyo kami sa ating pag-awitan sa umagang ito.
are the first and the last, beginning and the end. The promise of wonders to come. The future is in your hands. Calling the light, we know the earth we will sing. The author of love. You are the author of love. Our freedom is in your name. Embracing the cross meant for us and brought us to life again. Walk in the love, we all we are, let us sing. Let us sing. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, be our light everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. It is the prayer of our hearts. Show us the way of your love. Lead us towards the truth. Stir up the fire in us to live out this life for you. Lord, in your name, Jesus, forever we'll sing. God, our hope and our salvation, worthy of all our praise, be our light everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. Every heart and every nation will hear the sound as the light breaks through darkness and your name rings loud. Every distant horizon will meet us one, singing holy is your name. We sing holy is your name. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, be our light everlasting. Great is your name, God our hope and our salvation, worthy of all our praise, be our light everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. Great is your name, Jesus, the first and the last. Great is your name, Jesus, the first and the Let us all be seated. Brothers and sisters in Christ, let us praise and thank God for allowing us to hear God's message to us through our beloved Elder Federico Barque. Let us now listen attentively to the Word of God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan po sa Diyos na ang buhay ko ay magamit ni Lord upang magatid ng mensahe niya sa ating lahat. Salamat po. Napansin ko itong buwan na to, masyado pala akong na-busy itong buwan na to. No? Natayo ako ng 3 beses dito sa pulpito. Salamat sa iyo, Elder Ney, tinupad mo yung pangarap ko. Pangarap ko kasing yung ma-expose.
So, purihin ng Diyos. Hello. So, isa na lang ang pangarap ko. Dahil na-expose na ako, ang pangarap ko na lang, sana huwag kayong magsawa sa akin. So, ano po. Kahapon po, naggaling kami sa, sa Valenzuela, Advanced Christmas Party ron. So, okay naman po at naging masaya at lahat masaya. Nakapag-share din ako ng Word of God doon. Alam niyo po doon sa Valenzuela, sa mga bata, yung Bible study namin doon, meron akong 3 rules doon sa mga bata. Ang unang rules ko ron, dapat tahimik, no, yung maingay pauwiin. Pangalawa, dapat be alert o dapat nakikinig para pag nagtanong ako, meron silang isasagot. At yung pangatlo, bawal matulog. Ang matulog, pauwiin. Alam niyo po nakaka-bless yung mga bata ron. Kasi marunong silang sumunod sa rules. Sana po ganun din tayo rito. So, sa pagpapatuloy po ng ating team, in this 4th quarter, harvesting for the sake of the kingdom. Ang mensahe ng Panginoon ay may pamagat na sowing righteousness reaps long-lasting love. Ang ating pong passage ay mababasa natin sa aklat ng Hosea, chapter 10, verse 11 to 15. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Hosea chapter 10, verse 11 to 15. Verse 11, ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iik. Ngunit ngayon isisingkaw ko na siya. Ang Juda ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Verse 12, magasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Verse 13, ngunit nagasik kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ang inyong inani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma. Verse 14, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kuta, gaya ng ginawa ni Salman sa Betarbel nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Verse 15, ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel, sapagkat malaki ang inyong kasalanan sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo po muna'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po muli nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, lalong higit sa buhay na ito na patuloy mong pinahiram sa amin. Purihin ka, dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa bawat mabuti na ginagawa mo sa aming buhay. Muli, O Diyos, kami po'y narito upang magsama-sama sa iyong mga salita. Lord, dalangin ko nga po, O Diyos, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Tanggapin namin ang iyong mga salita. Salita mo na siyang magpapalago ng relasyon namin sa iyo at salita mo na magpapalago ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, gamitin mo lamang ang iyong bang lingkod bilang tuntungan ng iyong salita. Itago mo po ko sa iyong likuran at ikaw lamang ang nais naming may taas sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po. Ito pong akong samudalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang aklat po ng Hosea ay naglalaman tungkol sa spiritual na prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Sinasabi sa talatang ito, ang pagdaloy ng kasamaan ay at pagtitiwala sa kanilang sariling lakas ay ani ng walang katarungan at harap sa pagkawasak. Habang ang mga nagtatanim ng katwiran ay maaring umani ng matatag na pag-ibig at mga biyaya sa Diyos. So ang talatang ito ay nagbabala sa Israel ng kanilang sariling pagtitiwala at kasalanan ay nagdala sa isang estado ng kapahamakan at kinakailangan na itong putulin.
Subalit ito'y nangangailangan ng pagsisisi, sa halip ang talatang ito ay naghihimok na hanapin ng Panginoon upang matanggap ang kanyang ipinangakong katwiran. So sa ating pong text analysis, kapag binasa po natin ang buong aklat ng Hosea, habang ang Diyos ay nagdadala ng makatarungang hatol laban sa kasamaan ng tao, hindi nilayon ng Diyos na itigil ang mensahe ni Hosea sa mga susunod na henerasyon, na iparating ni Hosea na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi matitinag at ang kanyang pangunahing layunin ay ang pagalingin at iligtas ang Israel at maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. So ang aklat po ng Hosea ay umiikot sa tatlong usapin. Una, sowing wickedness. Pangalawa, sowing righteousness. At pangatlo, consequences of self-reliance. Subalit bago po tayo dumako sa ating main passage, pahapiyawan po muna natin yung buhay ni Hosea. Sa aklat po ng Hosea, chapter 1 hanggang chapter 2, tumutukoy po ito sa utos ng Diyos na mag-asawa si Hosea ng isang babaeng mababa ang lipad. Yes, tama po yung narinig nyo. Inutusan ng Diyos si Hosea na mag-asawa ng isang babaeng mababa ang lipad. Na kung titignan po natin, nakakagulat, hindi natin akalain na mag-uutos ng ganito ang Diyos kay Hosea. Nung mapag-aralan nga po namin to sa men's group, aklat ni Hosea, may nagsabi, pwede pala yun. But take note po, no? Take note, minsan po talaga may mga utos ang Diyos sa ating mga tao na labag sa ating kalooban. Hindi para sirain ng Diyos ang ating pagkatao at hindi rin para sirain ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Sa halip, ang mga utos ng Diyos ay para mangyari yung magandang layunin niya para sa ating ding mga tao. Gaya po ng utos niya kay Noah, mag-isang pinagawa yung malaking barko. Yung utos niya kay Abraham na ipagkaloob yung nag-iisang anak niya. Kay Moses na ginawang leader na walang alam. Kay Jonas na naghatid ng mensahe sa Nineve. At kay Pedro na napilitang ihagis muli yung kanyang lambat. So ang lahat ng utos na ito ay labag sa kanilang kalooban. Subalit, kinabuti ng mga tao. At take note din po, no, hindi porke inallowed ng Diyos na noon ay mag-asawa si Hosea ng babaeng mababa ang lipad, ay gagawin natin ngayon. Kung gusto niyo, hintayin niyo muna utos ng Diyos. Joke lang po. Mga kalalakihan, bad po yun, no? Huwag niyong gagawin. So sinunod nga po ni Hosea ang utos sa kanya ng Diyos na mag-asawa siya ng babaeng mababa ang lipad. Minahal, nagkaanak, pinakasalan ni Hosea. Subalit sa kabila nito, pinagtaksilan din siya ng kanyang asawa at iniwan si Hosea. So ang pangyayaring ito sa buhay ni Hosea ay sumisimbolo sa pagtataksil ng Israel sa Diyos. At sa chapter 3, inutusan muli ng Diyos si Hosea na balikan niya yung kanyang asawa na nang iwan sa kanya at muli niya inutusan siya na muli niya itong mahalin. At pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Hosea na ang kanyang asawa ay sabihin na lang niya na huwag na muling magkasala. So ang pagtanggap muli ni Hosea sa kanyang asawa ay sumisimbolo naman sa pagmamahal ng Diyos sa Israel. Na bagamat ang mga Israel ay punong-puno ng pagkakasala sa Diyos, ay handa pa rin silang pagpalain at mahalin ng Diyos. So dako po tayo sa ating main passage. Sabi ko nga, ang aklat ng Hosea ay may tatlong usapin: sowing wickedness, sowing righteousness, at consequences of self-reliance. So number 1, sowing wickedness. Ano po ba yung mga itinanim na kasamaan ng mga Israel na nagdulot ng pagkakasala sa Diyos? Number 1, idolatry and abuse of prosperity. Pinagpala ng Diyos ng kasaganaan, ngunit sa halip na parangalan ng Diyos, ay ginamit nila ang kanilang kayamanan upang magtayo ng mga maraming altar at mga imahe na Diyos-Diyosan na pawang mga huwad. Pangalawa, a divided heart. Ang mga Israelita hindi buong puso na nakatuon.
Ang kanilang katapatan ay nahati sa pagitan ng Panginoon at ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang hiningi sana sa kanila ng Diyos ay ganap na katapatan at hindi kalating paglilingkod ng kanilang puso. Pangatlo, pagkakasala ng Israel sa Diyos, empty and false covenants. Ang mga Israelita ay nagsalita ng walang katuturan at nanumpa ng mali. Lumikha sila ng mga kasunduan sa ibang bansa gamit ang pangalan ng Diyos at nagpapakita ng ganap na kakulangan at integridad sa kanilang pagkatao. So pang-apat, political instability and misplaced trust. Pumili ang mga Israel ng magiging hari ng walang payo at mungkahi ng Diyos. At pagkatapos ay umasa sa kanilang sariling lakas militar at mga alyansa sa mga banyagang bansa tulad ng Assyria at Ehipto. Sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sila sa sarilang kakayanan. Panglima, cultivating wickedness and injustice. Ang kanilang pamahalaan ay nagasik ng kasamaan at umani na walang katarungan. Ng api ng mga tao at pawang kahiyan ang kanilang mga ginawa na parang nakakalasong damo sa larangan ng kanilang lipunan. So dito po sa ating passage, mapapansin po natin na kinondena ni Hosea ang mga Israel sa kanilang mga ginawa, patukoy sa pagtataksil sa kanilang kasunduan sa Diyos at nagdala sa kanila ng pagkawasak at pagkatapon sa Assyria. Ang sabi po dito sa Hosea chapter verse 11, ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iit. Ngunit ngayon isisingkaw ko na siya, ang Juda ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. So kapatid, sa verse na ito mapapansin natin, tumutukoy sa malaking pagbabago sa buhay ng mga Israel. Mula sa kanilang kaginawaan, tungo sa kahirapan o paghihirap. Dahil noon nga po, nabubuhay sila ng walang kahirap-hirap, pinagpala sila ng Diyos sa lahat ng bagay, subalit ginamit nila ito in a godly ways. So, nagpagawa sila ng iba't ibang ribulto, sinamba, at pinagpalit sa tunay na Diyos na nagpala sa kanila. Kaya dito sa verse 11, inalintulad ang Israel sa dumalagang baka na masipag at mahilig mag-giik. Kung ang baka ay bata pa lamang ay sinasanay na mag-araro for a good cause. Subalit ang Israel ay sanay sa paggawa ng masama, kaya ang sabi ng Diyos, isisingkaw ko na siya. Kapatid, ang salitang isingkaw o isisingkaw, hindi po natin ito mababasa sa dictionary. Wala ito sa Hebreo o sa Greek. Ang salitang isingkaw ay mula po sa mga naunang tao na ang ibig sabihin ay gamitin. Naalala ko po ng mga matatanda noon, kapag naririnig ko, bumangon ka dyan, gamitin o isingkaw mo ang baka at mag-araro ka doon. So yun po yung kahulugan ng mga matatanda, gamitin o isingkaw ang baka. Subalit kapag binasa po natin ang verse 11 sa English version, ang ginamit na word ay yoke. Ang yoke sa Tagalog ay pamatok. At ito po yung bagay na ilalagay sa batok ng baka na nagsisimbolo ng paghihirap at mabigat na gawain. Ang dumalagang baka naman ay ito yung batang baka na ginagamit sa pag-aararo. Ibig sabihin, bata pa lamang ang baka, ginagamit na at nakakaranas na ng paghihirap. Kaya kung ating pong unawain, ang verse 11, ang sabi, ngunit ngayon isisingkaw o pahirapan ko na ang Israel upang matapos na ang kanilang kasamaan, ang Juda ang dapat humila ng araro at ang Israel ang hihila ng suyod. So meron pong isang aral na makikita natin dito sa talatang ito. Ang aral na makikita natin dito sa talatang ito, be wary of complacency in blessings. O mag-ingat sa pagiging kampante sa mga tinatamasa natin mula sa Diyos. Lalo na po kung ito ay nagagamit sa hindi tama at nalalabag na ang pamantayan ng Diyos.
Dahil maaaring din po itong mawala sa atin at kunin din ito ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, dito sa passage, maski ang Israel, bagamat ang Israel ay nagkasala at mahal na mahal pa rin sila ng Diyos, hindi tinolerate ng Diyos yung kanilang mga kasalanan. Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, God is not mocked. Hindi po natin mapapaglanlangan ng Diyos. Ang verse na ito ay nagpapahiwatig na hindi maaring baliwalain ang mga batas at prinsipyo ng Diyos na dapat harapin ninuman ang consequences ng kasalanan niya sa Diyos. Kaya nga po, huwag tayong maging kampante sa mga tinatamasa natin mula sa Diyos kung saan maaring ito yung maging dahilan ng paglayo ng loob natin sa Diyos. Huwag tayong maging kampante sa tinatamasa natin mula sa Diyos dahil maaring magdulot ito ng pride at pagiging makasarili. So dapat po natin makita mga kapatid, kung tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, maaari din tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. At huwag na po natin ayaang maranasan na isingkaw o paghirapin pa tayo ng Diyos gaya ng nais niyang o ng maaari niyang gawin sa Israel dito sa ating passage. So dako po tayo sa pangalawang usapin sa aklat ni Hosea, sowing righteousness. Ang sabi po sa verse 12, magkasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulangan kayo ng pagpapala. Mga kapatid, alam naman po natin na ang Diyos ay justice. Bukas lagi ang palad ng Diyos at handang magbigay ng mga pagkakataon sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Kahit ngayon po, ang mga Israel, kung sila ay magtatanim ng katwiran o mamumuhay ng matuwid, maaari silang mag-ani ng pagpapala at mercy ng Diyos. Muli sa talatang ito, mapapansin natin gumamit muli ng metapora ng pagsasaka upang turuan ang mga mananampalataya na aktibong linangin ang isang matuwid na buhay at ihanda sa kanilang mga puso, ihanda ang kanilang mga puso para sa mas malalim na relasyon sa Diyos at magtiwala sa kanilang taus-pusong pagsisikap at magdadala ito sa kanilang spiritual na pagbabago ng kanilang buhay at maranasan nila yung masaganang awa ng Diyos. So ang talatang ito mga kapatid, ito ay isang panawagan, hindi lamang sa mga Israel, kundi panawagan din po ito sa atin, maging ngayon, panawagan pa rin po sa atin to, na kung mag-aasik tayo ng katwiran at mag-aani tayo ng higit na tapat na pag-ibig ng pagpapala ng Diyos. Subalit, mga kapatid, mangyayari lamang ito kung magagawa natin ang dalawang utos ng Diyos sa ating passage. Ang unang pinapagawa ng Diyos sa mga Israel, kung gusto nilang maranasan ang tapat na pag-ibig ng Diyos, number 1, break up your fallow ground. Bungkalin niyong muli ang napabayaang lupa, na ang ibig sabihin ay muling isaayos ang kanilang bayan at pamumuhay. At kung i-apply po natin to sa panahon natin ngayon at sabihin sa atin ng Diyos, gusto nyo na maranasan ang tapat na pag-ibig ko? Break up your fallow ground. Break up your fallow ground. Nang ibig sabihin, saliksikin natin muli ang ating pamumuhay o saliksikin natin muli ang ating puso. Kapatid, baka nalalayo na tayo sa presensya ng Diyos. Break up your fallow ground upang sa ganon makalaya tayo sa pagkalubog natin sa kasalanan. Kaya nga po, mga kapatid, ang mensahe ni Hosea sa mga Israel, bungkalin nilang muli ang lupa at tamnan ng mabuting buto kung gusto nilang maranasan ang pagpapala ng Diyos. So ganun din po ang panawagan sa atin ng passage. Baka kailangan na nating bungkalin muli ang ating puso at pamumuhay para makapagtanim tayo ng mabuting buto upang sa ganon maging ilaw at asin tayo ng mundo. Break up your fallow ground kung gusto nating paulanan tayo ng Diyos ng pagpapala.
Ang pangalawang pinapagawa ng Diyos sa mga Israel, kung gusto nilang maranasan ang tapat na pag-ibig ng Diyos, number 2, for it is time to seek the Lord. Panahon na upang hanapin si Yahweh. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami na ang kaganapan. Halos nakikita natin ang revelasyon sa Matthew 24 na magkakaroon ng kaguluhan, tagutom, digmaan, lindol, baha. Sabi nga po ng iba, baka maaring ito ay wake-up call na sa ating lahat. At hindi po ito imposible, sapagkat sinasabi sa Matthew 24 verse 44, ito po ang sabi, dapat lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Kaya nga po, ang mensahe ng ating passage o nagpapaalala sa atin ng passage kung paano natin bungkalin ang napabayaang lupa. Nang ibig sabihin ay pagsasayos muli ng ating pamumuhay na naka-align sa Diyos. Subalit mga kapatid, magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik natin sa presensya ng Panginoon, hindi sa ating sarili o sa mga ina-idol natin. Tandaan po natin, wala pong sinuman sa atin na makapagbabago sa kanyang sarili lamang. Sabi nga po sa John 15:5, ako ang puno, kayo ang bunga. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ayon po sa isang quote na aking nabasa, isang quote mula kay Clark, sinasabi sa quote na ito, panahon na upang bungkalin ang lupa. Dapat itong gawin ngayon dahil ang panahon ay lumilipas at kung hindi mo mailalagay ang buto sa lupa, ang maagang ulan ay lilipas at ang iyong bukirin ay magiging walang bunga. Ganito rin po ang sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Ito po ang sabi, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghasik ng kanyang binhi at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Kaya nga po, again, ang mensahe ng ating passage na hanggat may pagkakataon ay kumilos na tayo at patuloy na mamuhay ng isang buhay na tama, matuwid, makatarungan sa harapan ng Diyos. At saliksikin natin ang presensya ng Panginoon na siyang magsasayos ng ating spiritual na pamumuhay. Nang sa ganon, masikikit nating maranasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen po? So dako po tayo sa pangatlong usapin sa aklat ni Hosea. Consequences of self-reliance. Ano po ba yung maaaring resulta ng pagtitiwala sa sarili? Number 1, you reap what you sow. Kapatid, kapag nagtiwala sa sarili, asahan na natin kung ano ang tinanim, siya ring aaniin. Ibig sabihin po, sa lahat ng ating mga gagawin, mabuti man o masama, ay may mga kaakibat na hindi maiwasang bunga o aaniin. Kaya nga po, ang pagtatanim ng kasamaan ay tiyak o sigurado na ang kanyang aanihin ay kalungkutan, pagkabigo o pagkawasak ng kanyang buhay. Number 2, the danger in self-reliance. Dito po sa passage, ang pagbagsak ng Israel ay nangyari dahil umasa sila sa kanilang sariling lakas at maraming mandirigma. So the danger, the trusting in human power, wealth, military strength, or personal abilities ay nagdudulot lamang ito ng kapahamakan. Pangatlo, judgment for unfaithfulness is certain. Judgment for unfaithfulness is certain. Kapatid, dalawang bagay po dalawang pagkahulugan sa salitang pagtitiwala sa sarili. Ang una, ang pagtitiwala sa sarili is to increase our confidence o para mas maging kumpiyansa pa tayo sa ating sarili at sa bandang huli ay maging mature tayo sa buhay. Ang pangalawa, ang pagtitiwala sa sarili, minsan, ito po ay nagpapakita ng kawalan ng katapatan sa Diyos at sa kapwa. Gaya po ng ginawa ng mga Israel dito sa ating passage. Nagtiwala sila sa kanilang kakayanan, nagtiwala sila dahil marami silang mga militar at marami silang kayamanan, kaya't hindi na nila kinailangan ang Diyos. Kaya naman po, dito sa ating passage,
Mababasa po rin natin na ang pagkawasak ng Bertabel ay ginamit ng isang makaysaysayang halimbawa. Ginamit po ito, ang pagbagsak ng Bertabel ay ginamit bilang makasaysayang halimbawa sa ating lahat o sa lahat ng tao na magkakaroon ng matinding paghuhukom. At ang mensahe nito na ang katarungan ng Diyos ay hindi maiwasan kapag ang tao ay patuloy nag-aaklas laban sa Diyos. Ganito po yung maaring mangyari sa mga Israel dito sa verse 13, 14 to 15 ng ating passage. Nang dahil sa kanilang selfish desire, self-reliance o pagtitiwala sa sarili ay maaring mawasak ang kanilang bayan, ang kabuhayan at ang kanilang pamumuhay. Kaya nga po ang payo ni Isaiah sa verse 12 sa mga Israel, magkasik sila ng katwiran, subalit hindi po ito isang pagkilos lamang, kundi tuloy-tuloy na pagbabago kung gusto nilang maranasan ang pinangakong pagpapala ng Diyos. So ang aral sa talatang ito, ruin always come when we trust in our own way. Kapatid, kapag sobra ang pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili, nagdudulot lamang ito ng kabiguan, kapahamakan sa kanyang buhay. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 16 verse 2, ito po ang sabi, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Ang mensahe sa verse na ito mga kapatid, hindi po nating mapagmamalakyan ang Diyos. At ang Diyos pa rin ang may control sa lahat ng bagay. Maging sa ating iniisip, pinaplano, ginagawa, alam po ito lahat ng Diyos. Dahil ang buhay natin ay nilikha lamang din ng Diyos. So sa ating pong pagtatapos, meron pong dalawang challenge ang ating passage. Una, what have you been sowing? Are we sowing wickedness or are we sowing righteousness? At kung meron tayong naitanim na mabuting buto, pangalawang challenge, are you happy with what you've been reaping? If the answer to the second question is no, what do you plan to do about it? Mga kapatid, ang ating passage ay mayroong paalala sa ating lahat. In this life, there are two things we can choose from. To be busy living with a good legacy or to be busy living without legacy. So sa ating pong pagtatapos, ang tuloy-tuloy na proseso ng pagtatanim ng katwiran ay hindi isang beses na kaganapan lamang po. Kundi ito isang tuloy-tuloy na pagsisikap na hanapin ang presensya ng Panginoon hanggang sa dumating ang Diyos at umulan ng katwiran sa iyo, sa akin o sa ating lahat. At ang pinakamainam na makakamit ng isang nagtatanim ng katwiran ay hindi lamang gantimpalang makalupa, kundi matatag na pag-ibig mula sa presensya ng Diyos. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y muli nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming narinig. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Bilang paalala sa amin na kailangan namin bungkalin muli ang aming pamumuhay upang higit pa naming maranasan ang pangako mo sa pamamagitan ng pagsasaliksik namin sa iyong presensya. Patawarin mo po kami sa kabila ng pagkatawag mo sa amin ay nalululong pa rin kami sa lupain na walang buhay na maaaring magdulot lamang sa amin ng kabalisahan. Panginoon, gisingin mo po kami. Gisingin mo kami sa aming pagkakahimbing sa mundong ito. Gisingin mo po kami upang matutunan namin gamitin ang aming buhay para sa iyong layunin na maranasan din ng iba ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasalisik namin sa iyong presensya. Panginoon, salamat po. Nauna mo kaming tinawag para maranasan namin ang iyong biyaya at habag. At mabahagi din at dalangin namin na mabahagi din namin to sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na aming Diyos at sariling tagaligtas, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Tayo po'y tumayo. Ating awitin ang ating Song of Response.
Gaya po ng ating napakinggan, this is the time to seek the Lord, that He may rain righteousness in us. Righteousness for us. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live
worship service is not complete without bringing our sacrifices of praise in the form of our tithes and offerings to the Lord's temple. We recognize that the gifts we are bringing are our expression of gratitude to God's lavish love and grace. Today, the deacons will also collect our missions offerings. Let me read the verse, Psalms 54 and verse 6. I will sacrifice a thank offering to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. May I call now on the deacons? Just collect our tithes and offerings. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us pray. We thank you, Father, for these offerings as part of our worship and thanksgiving to you. Salamat po, Panginoon, for the way you have been blessed us spiritually and materially. Thank you so much for your generosity, Panginoon, sa aming buhay. Kayo ang aming Jehovah Jireh, Panginoon, our great provider. Bless these gifts, O God. Dalayan ko po namin na maging kasangkapan nawa ang mga kaloob na ito sa ikalalago, ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang aming mga resources at turuan po kami, Panginoon, na maging good stewards ng iyong mga gifts sa amin, Panginoon. And we pray this in Jesus' name. Amen. Yes, tumayo po tayong lahat at awitin po natin yung doxology. Pupunta po tayo sa greetings and announcements. Welcome to our visitors and guests to online today. We hope and pray that you will join us again next Sunday and Sundays thereafter for our worship services. Yan po. At yung mga may birthday ngayon, itong 16 to 22,
Ito yung mga tatlo. Sa November 18, si Elder Byron Gatchelian. November 19, David Arkin Justo. Justo o Justo? Justo. Yung apo po ni Brother Bong. November 19, Siegfried Mar Viloria. Happy birthday. Walang wedding anniversary. Church announcement, wala po nakasulat dito. Meron po kayong mga announcements, mga activities natin dito. Wala. Sa mga kabataan. Sorry. Prayer meeting, wala nakasulat. As usual on Wednesdays at 9 a.m. in the morning. Nais ko po kayong encourage muli. Mag-join po tayo sa ating prayer meeting every Wednesday. May space pa po yung Sunday School, maluwag pa. Although medyo pasikip na ng pasikip dahil dumadami po tayo. Pero kung dadami pa tayo, baka lilipat na tayo dito sa main. At masaya po at nakaka-bless po yung ating prayer meeting. Okay. Next. Wala na po. Okay, tinatawagan ko na po si Elder Fred sa closing prayer and benediction. Amen. Muli maraming salamat po Panginoon. Tayo po'y tumayo. Salamat Panginoon dahil sa kabutihan mo sa aming buhay na sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandiyan ka na patuloy nagmamahal sa amin. Salamat muli sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin na Lord, ng buhay namin to bilang pagkatawag mo ay mabigyan ka namin ng kaluguran. Salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandiyan ka pa rin sa amin na walang tigil sa pagmamahal. Salamat po sa malawak mong unawa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, patuloy ko rin tinataas ang mga may kaarawan sa araw na ito, sa November 18, kay Elder Byron Gatchalian, at kay David Arkin Justo, at Siegfried Mar Viloria. Lord, dalangin ko nga po, O Diyos, sa mga anak mo na ito. I-bless mo po ang kanilang mga buhay. Kung paano mo po sila pinagpala sa nagdaang taon ng kanilang buhay, Lord, physically, spiritually, i-bless mo po sila, Ama. At anuman po yung kanilang mga pangarap pa sa buhay, ang mga plano pa sa buhay, Lord, dalangin ko nga po, O Diyos, o dalangin naming lahat, na magkaroon to ng kaganapan sa tulong at gabay mo. Lord, salamat po sa mga anak mo na ito, na Lord, nanawa, habang sila ay patuloy na rito sa mundong ito, ay makita mo, Panginoon, ang presensya mo, ang kadakilaan mo sa kanilang buhay. I-bless mo, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay. Salamat po sa mga anak mong ito, Panginoon, na nawa ay maging encouragement ang buhay nila sa mga taong hindi pa nakakilala siyo, Panginoon. Salamat po muli. Ama, muli, kami po'y nagpupuri sa oras na ito. Mga kapatid, tanggapin nyo ang papalat, biyaya at pagmamahal ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His face to you and give you peace. Humayo po tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Panguling pagkakataon, tayo umawit at habang umaawit, maaari po nating kamayan ang ating mga katabi. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men can see the truth
truth, and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down. Hey! We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Kaya nagulat ako, ah. Okay lang, okay lang. Sorry. Alam mo yun, alam ko yung linya mo. Nasa advance ano ka na, link ano. Next floor ko lang po yung mga effects. Magbilid ka na.